Kung maalala nyo ho, mga kababayan, nung 2016 election ho, mga bossing, kung maalala nyo po, ano yung ipinagmamalaki, pinagyayabang at talagang ibinabalandra ng mga Duterte sa atin pong mga botante noong 2016? Ang ganda ng Davao. Maayos ang Davao. Tahimik ang Davao. Walang ipinagbabawal na gamot sa Davao. Walang mga parang spaghetti na mga kuryente sa Davao. Walang baha sa Davao. Hapuking na, parang ano na, no? Parang heaven na sa Davao, mga kababayan. Pero ang realidad ho, mga bossing, eto, sumasampal sa ating mga pagmumuka ang katotohanan na ganito po sa Davao. Kala mo Royal Rumble, ano? Akala mo WWE Wrestling, oh, mga bossing. Ang gulo nila dun sa Davao, mga kababayan. Clearing lang po yan, ha? Clearing lang po yan, mga bossing. Oh! Tapos meron pa tayo minsan makikita ho, no? Nasa jeep, pampasaherong jeep. Humaharurot yung jeep. Tapos may ale, nakaupo. Tapos sakal-sakal nung mama na may patalim. Ganyan po ba ang Davao? Ganyan po ba yung masasabi ninyo na safest city in Southeast Asia daw po, mga kababayan? Onok ng putik na Southeast Asia, na safest city in Southeast Asia. Alam nyo, huwag nyo nang lokohin ng mga Pilipino. Meron nga dyan, di ba? Lugar na 4 na kilometro, ayoko naman pong manghamak. Hindi naman po ako nanghahamak. Kailangan ko lang pong i-describe yung nakita natin. 4 na kilometro. Squatter area. Oh. Ano yung sinasabi ho nila at palabas nila? Kasi madami palang uto-uto. Madami na nagpapaniwala pala sa mga ganyan po. At saka ho, mga kababayan, hindi po porket sinabing Davao, ibig sabihin, lahat na ng mga nakatira sa Davao, gusto po sila. Madami na po sa ating mga kababayan, mga kapatid na nasa Davao, ang umaayaw na din po siya kanila, mga bossing. Yan pa lang ho no? Na mga hindi maipaliwanag ng pamilya ng vice-presidente, pamilya ni dating Pangulong Duterte. Mangangayaw ka talaga. Ewan ko na lang bobo na siguro yung mga tao na magsasabi na wala namang ebidensya wala namang patunay na nagnakaw ang vice-presidente Kung talagang walang ganyan, ay naku, dapat inilabas na dapat ipinaliwanag na nila agad-agad yan. Di ba? Dapat hindi na nila pinapatagal yan. Ine-explain na agad nila yan. Para pagdating ng 2028, malinis na ang pangalan ng vice-presidente pagtakbo niya sa 2028 election. Di ba? Wala po Ang ginagawa lang po, mga kababayan, paulit-ulit na paninira sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit po, mga kababayan, yung pagtatahi ng mga istorya at pag-iimbento para sirain po si Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno. Kaya ako ho, talagang naniniwala na ako Ano po? Na itong kampo nila, baka nga nakakatanggap ng pondo galing sa China. Lalo na kung makikita natin yung mga yung mga estilo nila, mga pagpapaliwanag po tungkol sa West Philippine Sea. Yung isa, no comment. Tapos segundahan nung nakatatandang kapatid na si Pulong. Sasabihin naman ni Pulong, hindi daw po trabaho ng vice-presidente ang magkomento. Yung si Baste naman, paninira lang daw ho. Di ba? Kaya po, sa tingin ko, sa 2028, ibang-iba na ho, mga kababayan. No? Sabi ni Alonly TV, talo na kayo mga DDS. Mag-surrender na kayo. Tingin ko lang ho Kasi kung magtutuloy-tuloy na ganyan na hindi magpapaliwanag ang vice-presidente, kung magtutuloy-tuloy na makikita natin kung ano ang mga katotohanan doon sa ibinalandra nila nung 2016 election, wala na. Sasabihin ng taong bayan,
binudol nyo lang pala kami, no? Pinainan nyo kami nung mga kunwari maganda at tahimik sa Davao at walang ipinagbabawal na gamot sa Davao. Pero ang katotohanan pala ay ganito sa Davao. Binalugbog eh. Oh. Binalugbog. Ay, abangan mo. Oh, tingnan nyo. Di ba, Uncle PTV, shoutout po sa inyo, sir. Oh. At nandiyan na din po si Chaicher, mga kababayan. Ngayon, mga bossing, ito yung mga sinisiraan ng mga DDS, ito yung pinipilit na sinasabi ng mga DDS, walang ginagawa. Ayan, patuloy po ang pagsusulong doon sa mga pagprotekta, doon sa mga vendor sa kalsada, yung mga kapwa natin Pilipino na nagtsatsaga sa init, sa araw, yung mga grab driver, yung mga fishball vendor, sino pa? Yung mamang sorbetero. Ewan ko ba? Siguro yung misis ko gusto maging vlogger din, gusto maging TikTok influencer. Araw-araw sumasayaw, mamang sorbetero, putik na yan. Hindi ko na nga pinapakinggan. Ano? Mamang sorbetero. Ewan ko kung sino nagpauso niyan. O eto po mga kababayan, proteksyon at benepisyo ng mga informal na mga manggagawa. O yan ang mga kawawa nating mga kababayan. Halos yung mga nandyan po, yan yung walang mga pension, yung mga walang health insurance, walang kahit ano na proteksyon. Kapag ka nagkasakit, stop. Walang kita sa araw-araw. Ano po ang isinusulong na House Bill ni Congressman Martin Romualdez, Magna Carta of Workers in the Informal Economy. Good news para sa mga street vendors, driver, tindera at mga nasa informal economy sa buong bansa. Protektado na ang inyong kabuhayan at benepisyo. Mabuti pa po yung mga isinusulong nila eh. Ano po? Merong naipapakita eh. Na ebidensya. Pero yung mga nagsusulong po at laging nagsasabi, magnanakaw si Martin Romualdez, hanggang ngayon po, wala pa din pong maipakita na ebidensya. Sabi ni Chaicher, maganda yung isinusulong niya, Ninong Ramos. Hindi, pero mas maganda ka pa din dyan. Lalo na kung ikaw ay magpapakain na. Seguridad sa pwesto, proteksyon laban sa biglaang pagpapaalis at kumpiskasyon ng mga kagamitan. Ayan, may mga nakikita tayo, basta na lang yung mga nagkiklearing. Bigla, akin na yung mga yan. Itatapon yung mga kung ano-anong mga tinitinda. Tapos yung iba inuuwi.